Alleluia, 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 Alleluia. Si Kristo ay nagtagumpay, nalupig ang kamatayan, nagningning ang pagkabuhay. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, lumapit ang isang lalaki, lumuhod sa harapan ni Jesus at ang sabi, "Ginoo, mahabag po kayo sa anak kong lalaki. Siya po'y himatayin at lubhang nahihirapan kung sinusumpong, sapagkat madalas siyang mabuwal sa apoy o kaya'y mahulog sa tubig. Dinala ko na siya sa inyong mga alagad, ngunit hindi nila mapagaling." Sumagot si Jesus, "Lahing walang pananampalataya at matigas ang ulo. Hanggang kailan dapat akong manatiling kasama ninyo? Hanggang kailan ko kayo pagtitiisan? Dalhin ninyo rito ang bata." Pinagwikaan ni Jesus ang demonyo at lumabas ito, at ang batay gumaling agad. Pagkatapos ay lumapit ang mga alagad kay Jesus at nagtanong ng walang ibang nakaririnig, "Bakit hindi po namin mapalayas ang demonyo?" Sumagot siya, "Dahil sa kaliitan ng inyong pananalig. Sinasabi ko sa inyo, kung maging sanlaki man lamang ng butil ng mustasa ang inyong pananalig sa Diyos, masasabi ninyo sa bundok na ito, 'Lumipat ka roon,' at lilipat ito. Walang bagay na hindi ninyo mapangyayari." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Muli pong pinaalala sa atin ni Jesus na dagdagan pa natin ang ating pananalig sa Diyos. Sinabi pa niya na kung maging sinlaki man lamang ng butil ng mustasa ang ating pananalig sa Diyos, makakagawa tayo ng marami at malalaking bagay. Alam po ninyo, sa isang nagtanim ng butil ng mustasa ay napakagandang hintayin ito sa kaniyang paglago. Kaya ang nagtanim
ay naghihintay hanggang paglipas ng gabi. Magpapatuloy siya sa kaniyang pang-araw-araw na gawain. Tutubo at lalago ang binhi na kaniyang itinanim na hindi man lang niya namamalayan at namamalalaman kung paano ito unti-unting sumisibol at lumalaki. Ano pong ibig sabihin nito, mga kapatid kay Kristo? Ang pagtatrabaho natin sa ubasan ng Diyos ay hindi natin kontrolado ang kahihinatnan. Tayo po ay alipin at katuwang ng Diyos. Tayo ay kaniyang katulong sa pagtatanim, subalit hindi natin alam kung kailan ito tutubo at mamumunga. Kaya nga, makakaasa tayo na kapag gumawa tayo ng mabuti, lahat ng ito'y may mabuting bunga sa Diyos. At kung tayo ay kikilos na kulang sa pananampalataya, alam natin kung ano ang kahihinatnan ng ating mga gawain. Pagmasdan ninyo ang mga alagad at mga apostol ni Jesus, hindi napalayas ang demonyo. At tinanong nila si Jesus, bakit po? Anong nangyari? At kayo lamang ang nakapagpaalis ng masamang espiritu. At anong sabi ni Jesus? Dahil sa kakulangan ng inyong pananampalataya. Kung kulang ang ating pananalig sa Diyos, huwag tayong umasa na magbubunga ang ating mga gawain at paghihirap sa buhay. Kaya nga, ang ating pagtatanim, hindi man natin ito makita, basta puno ng pananampalataya. Alam natin na ang kasiguraduhan ay ang ating Diyos. Subalit, kung tayo'y nagtatanim, ngunit walang pananampalataya, alam natin na ang ating itinanim ay hindi mamumunga at hindi lalago. Di po ba't ganito rin ang ating karanasan sa ating pakikipagrelasyon sa ating Panginoon? Minsan may mga panalangin at pagsusumamo ang ating puso na hindi natin alam kung kailan sasagutin ng Diyos. Ngunit, hindi tayo dapat agad-agad na sumusuko. Dapat tayong tahimik na naghihintay na puno ng pananalig at pananampalataya. Dapat sumibol sa ating puso ang pagtitiwala. Uulitin ko po, dapat hindi tayo agad-agad sumusuko sa ating mga panalangin. Tulad ng paglago ng butil ng mustasa, dapat tahimik tayong naghihintay na punong-puno ng pag-asa, pananampalataya at pagtitiwala. Hindi lang dapat tayo sumibol, dapat din tayong lumago. Kaya nga ang butil ng mustasa, laging ginagawang halimbawa ni Jesus Nazareno. Dahil sa sari-saring mga buto, ito ang isa sa pinakamaliit. Subalit kapag ito naman ay sumibol at naging puno, ito ay lumalagong napakalaki. Ganito rin nagsimula ang simbahan natin na dati napakaliit,
nagsimula kay Jesus, pinagpatuloy ng mga alagad, at dahil sa kanilang pananampalataya, pagtitiwala at pagkapit sa Diyos, sa panahon natin, bilyon na tayong naniniwala at nagtitiwala sa Panginoon. Ganito po ang misteryo ng Diyos. Hindi natin saklaw ang kaniyang pag-iisip. Gumagawa ng mga himala ang Diyos sa paraang hindi abot ng ating pag-iisip. Mga kapatid kay Kristo, ang bawat isa po sa atin, pinagkalooban ni Jesus ng binhi ng pag-asa, pag-ibig at pananampalataya. Ang binhing ito ay hindi maaalis at mananakaw sa atin. Bawat isa sa atin may tungkuling gawing makabuluhan ang kanyang buhay para sa ikabubuti ng marami at higit na nangangailangan. Tayo po ay mga binhing inihasik ng Panginoon. Dapat lamang na tayo ay sumibol, lumago at mamunga ng mabuting gawa. Dahil tayong lahat hinasik na mula sa kabutihan at kagandahang loob ng ating Panginoong Diyos. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno.